ay nang-a-abuse at isang corrupt na leader. Oo nga, that's true. Kaya doon ka mas lalong ma-amaze kay Pastor na despite of all the tribulations, lahat ng mga akusasyon, lahat ng mga trials na dinaanan niya for 41 years, nakatayo siya. Kasi yun talaga, kung maalala natin, sabi nga ni Pastor, yung mga Satanas talaga, si Satanas talaga. Accuser of the brethren talaga yan. Si Satanas talaga. He came to steal, to destroy, to kill. Yan talaga yung role ni Satanas. He is very envious, lalo na sa katagumpayan ng hinirang na anak. Yan talaga mga gawa ng Diablo yan. Kaya andito si Pastor, hindi talaga siya natitinag Doon ka na-impress. Kaya nga minsan, pag nag-uusap-usap kami, sabi namin na, if you want to see siguro, if you want to visualize how the Almighty Father will live here on earth, just look at the life of the appointed Son. Kasi kahit grabe ng testing, oppression na ginawa sa Kanya, ang accusation na ginawa sa Kanya, human nature will tell you, hindi ko na kayo tutulungan. Dito na lang ako sa kingdom, kung mga ganon. I will hate you. I will no longer help you. Na-close ka na. Pero hindi Si Pastor, he even helps. He never stops helping. Kahit nga alam naman natin kung nasaan ngayon na ang ating pinakamamahal na pastor dahil ito sa lahat ng political oppression, religious oppression, persecution. Kinulong kahit na-dismiss na to sa Davao, biglang nabuhay na lang. Andun siya, kinulong sa BJMP. Pero makita mo talaga doon, kahit yung mga PDL, persons deprived of liberty na kasama ni Pastor, ayaw na nilang lumabas din si Pastor. Bakit? Kasi siya yung mismong nagpapakita ng love, ng generosity. Siya nagbigay ng hope para sa mga PDLs na doon. Dati kasi, ang treatment sa PDL, sa mga nasa kulungan, di ba, parang hayop na. Pero si Pastor, parang talagang tinuro niya doon na you have to treat them like human. Kaya si Pastor, tinulungan niya talaga, na-feel lang lahat yung love ni Pastor, yung treatment na kahit andun sila sa kulungan, pero si Pastor binigyan pa rin sila ng pag-asa, still may hope pa para sa kanila. So you see, everywhere Pastor goes, there's love, there's peace, there's unity, there's harmony, and there's blessings. Kaya nga, makita mo kung ito ordinaryong tao lang si Pastor, talagang hindi niya magagawa ang ginagawa niya ngayon. Oo. Diba? At maalala mo, attorney, kaya yan nagpapatunay kung bakit talaga ay until now, sa kabila o sa gitna ng mga pag-uusig laban sa kanya, maraming tataka bakit nananatili pa rin ang kaharian, bakit marami pa rin members at sa katunayan nga, nadadagdagan pa yan. Every year, every month, ay patuloy pong dumarami yung mga members ng Kingdom of Jesus Christ, yung lahat po ng mga naniniwala kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Dahil lahat po ay welcome sa Kingdom. Siya po ang wini-welcome po niya lahat. Kahit ano po ang background mo, kahit saan ka galing, masama ka ba galing, o kung ano ba, talagang tinatanggap, di ba? May mga mula pa sa pagiging drug addict, mula sa pagiging krimen, pero binago ng ating pinakamamahal na Pastor Apollo C. Quiboloy dito sa loob ng kaharian. Kaya doon mo makikita kung paano magtitiwala si Pastor Apollo C. Quiboloy sa kahit sino man. Kapag pumasok ka sa kaharian, kapag nagtitiwala si Pastor, talagang 101% o sobra po sa 100% yan. Nagtitiwala po yan kapag ikaw ay talagang sincero na gustong magbago ang iyong buhay. Kaya naman marami po sa mga nakikita po ninyo mga kingdom citizens, mga kabataan, mula pa sa pagkabata hanggang sa paglaki, ay talagang tinuturuan po yan ng ating pinakamamahal na pastor, paano po mamuhay na may takot sa Diyos, kung paano sumunod higit sa lahat sa kalooban ng ating makapangyarihang Ama. Kaya dito sa kingdom, number one, yung honesty. Kaya nakikita po ninyo, nagre-reflect po yan sa lahat po ng mga members, sa lahat po ng mga kingdom citizens. Nakikita po ninyo yung mga projects ni Pastor dito sa kingdom.
lahat po zero corruption, attorney. Yes. 'Di ba nakikita natin, marami sa mga kababayan natin alam na rin ito, no, nung sa mga nakaraang mga kampanya niya, ito'y pinakita niya ang mga plano niya para sa Pilipinas, yung pag-ibig niya hindi lamang sa KOJC, talagang he goes beyond sa KOJC, kundi sa Pilipinas, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya nakikita po ninyo mga kababayan, siguro ang ilan po sa inyo, first time po ninyong makarinig ng pag-aakusa laban kay Pastor ngayon. Pero simula pa ng paglilingkod po ng ating pinakamamahal na pastor, ay kaliwat kanan na yung mga persecution, pag-uusig laban po sa kanya. Pero sa kabila po, sa gitna po ng lahat niya, nagpatuloy po siya. Sa halip na siya po'y magtampo, magalit sa mga nag-uusig, pero ang ginawa po niya, ang pinapalit po niya yung pag-ibig niya, Attorney Kay. Di ba? Kaya marami sa kanyang, dumarami po yung mga naniniwala sa kanya na talagang siya po ay anak ng ating makapangyarihang Ama at siya po ay totoo na naglilingkod at nagmamahal para sa ating bayan, Attorney. Oo nga. Kaya very inspiring talaga si Pastor, ang kanyang leadership, ang kanyang mental fortitude. Kaya nga tinanong din siya ng lawyer ni si Pastor na, Pastor, how's your mental health? Kasi kung ordinaryong tao ang haharap, dalawang bansa ang umuusig sa'yo, tapos gobyerno pa, tapos ikaw lang mag-isa, ang tendency niyan, siguro magtatago ka na, hindi ka natutulong, parang kumbaga sa Bisaya pa, matagam ka na ba? No? Para ayaw mo nang tumulong kasi ganun din naman pala lahat ng good works ko, hindi nyo pala na-appreciate, diba? Taken for granted pala. Pero di si Pastor, nakikita mo talaga, he rise above the tribulation, kumbaga lahat na lang, he made, kumbaga above the adversity. Makikita mo talaga yung phenomenal rise of the kingdom. It's because of the excellent mindset of Pastor Apollo C. Kibuloy. Hindi siya nakatingin kung ano man yung mga distractions, kung ano man yung mga sinasabi ng mga detractors, kung ba, who you? Di ba? Nakatutok kahit na sa BJMP na si Pastor, dahil inuusig nga po siya, politically, alam naman natin yan, kasi hindi lang si Pastor ang kinulong dahil sa politika, no? Si PRRD, andyan. Kasama na din sila Senator Marcoleta, at saka iba pa. So kahit andun si Pastor, ang iniisip niya pa rin ang para sa Pilipinas, ang para sa mga Pilipino. So ganun po, progressive mindset pa rin. Wired for success. Kaya nga kahit andun, ay naisip pa rin, nakabuo pa siya ng superhighway, national superhighway. Wala pa tayong nakita niya sa ibang mga kandidato, mga politiko na ngayon, mga government officials. Pero imagine si Pastor Apollo C. Kibuloy lamang ang nakapag-isip, nakapag-present ng ganito. Dapat ganito mag-present yung mga politiko, yung ating mga government official, para makita ba ng taong bayan yung vision mo bilang isang leader ng ating bansa, ano ba ang gusto mong mangyari? Dapat ganito, ipinapakita mismo ng ating pinakamamahal na pastor. Swerte, sana itong administrasyong ito, dahil meron na yung isang Pastor Apollo C. Kibuloy na may blueprint na pwede niyang makipag-partner ba, makipag-collaboration, makipagtulungan para maisakatuparan itong lahat ng planong nito o para sa ating bansa. Malaking tulong yan. Oo nga, dapat yung mga katulad ni Pastor, ginagawang alay ng gobyerno. Kasi may resibo si Pastor eh. Nakita mo naman, kahit sa Kingdom Nation, walang budget yan ha. Ano lang lahat yan? Kumbaga, blood, sweat, and tears, sacrifice lang, unity lang, collective effort lang yan ng Kingdom citizens, of course, dahil din yan sa pangunguna ni Pastor. Kasi kung walang magaling na leader, tapos third world mentality yung mga members mo, mahirapan ka talaga. Pero iba si Pastor. So nangunguna siya, he leads by example. That's why yung Kingdom Nation in just 4 decades po, gano'n na lang ang katindi, kalaki yung ating success. Hindi natitibag. Yes, oo nga. So ganun nakikita mo. So doon mo talaga makikita yung leadership ni Pastor. Yung mga katulad niya dapat talaga ginagawang alay, consultant, diba? Imagine si Pastor kung yung vision niya about sa National Superhighway, yung modern railway system. Oo. Naisip ni Pastor yan. In fact, dati pa may nakausap na si Pastor. Sabi, posible ba? Sabi ni
sabi nung nakausap ni Pastor, galing po sa isang malaking bansa na puro build din ang ginagawa, Infrastructure, oo. infrastructure din. Sabi niya, Pastor, tingnan niyo sa mapa. Ito ang laki ng kanilang bansa. Pero saan po ang Pilipinas? Ito ang liit. Napakaliit lang. Napakaliit ng Pilipinas. Pero kayang dugtungin. Pagdugtungin. Oo, kayang-kaya. Kasi sa kabilang island, makikita mo lang. So, very visible, very achievable po, ganyang project. At saka may budget kasi ang Pilipinas. Ang laki ng budget, Ang attorney. laki ng budget. Kung Kaya-kaya sana yan. hindi kinurap, kung sana may isang katulad ni Pastor na zero corruption, lahat ng budget napunta dyan. Di ba? Maging proud ka na Pilipino ka. Proud ka nandito ka sa Pilipinas kung may ganyang project. So, yun ang nangyari sayang. Di ba? Tsaka, attorney, makikita mo rin talaga yung kabutihan ni Pastor. Kasi pwedeng maging makasarili si Pastor sa loob ng 40 years. Pwede niyang, dito lang ako sa Kingdom nakatutok. Dito lang ako sa KOJC nakatutok. Dito ko nalang ibuwis. Ayoko nang makialam sa mga ganap dyan. Dito na lang ako. Pero hindi. No? Nakita natin na doon sa mahigit 40 years or mahigit 4 na dekada ay talagang nandoon ang pagpangunguna niya sa KOJC, hindi rin nawawala sa kanyang puso yung pagtulong sa mga mahihirap, pagtulong doon sa mga IP, sa mga kabataan, at hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. No? Nagkakaroon tayo ng iba't ibang mga humanitarian na activities na makakatulong basta nangangailangan sa abot ng makakaya ni Pastor, ng KOJC, ay ipapaabot ito. Dito mo makikita at willing na willing si Pastor na maging blueprint, maging pwedeng modelo na yung kanyang mga naging achievements, hindi lamang po doon sa Kingdom. Yung pinaka-recent, yung Kingdom, nandun yung mga yung bundok, no, sa paanan ng Mount Apo, yung Tamayong at yung sa Glory Mountain. Pwede niyang kahit nga ang daming nagtatanong ni Pastor, paano ba nagawa ito? Paano nagawa yan? Paano naging mula sa pagiging kalbo, ganito kaganda, parang paraiso, at hindi sinisikreto yan ni Pastor basta makatulong, inilalahad niya. Ganyan po kabuti si Pastor na kung iisipin siguro sa mga ordinaryong tao, sasabihin nila, bakit hindi na lang kaya doon sa KOJC, doon na lang, o hindi na lang siya makialam. Pero hindi ganyan si Pastor. Totoo yan. Oo nga. Kaya nga dahil sa ganong achievement ni Pastor, no, parang boundless, parang unlimited yung accomplishment niya. Mismo ang United Nations Intergovernmental Organization ang nakakita niyan at nag-recognize kay Pastor bilang ambassador to the Philippines ng UNIGO, Intergovernmental Organization. In fact, tinawag din si Pastor na Goodwill Ambassador of Religious Harmony and Social Justice and Court Messenger of the Peace ng International Special Court of Arbitration and Human Rights. At saka tinawag din si Pastor na Humanitarian Ambassador to the Philippines of International Counterterrorism Center. So imagine, hindi lang local ang nagre-recognize kay Pastor, kundi mismong international bodies, United Nations mismo ang nag-recognize kay Pastor. So kung titingnan mo yung mga acquisition, bigla-bigla na lang kasi, di ba? Napaka-peaceful ng Kingdom. Ang dati, life natin, puro tumutulong lang, humanitarian activities, hindi lang dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, sa Africa. Nagbabago ng buhay. Oo, yun. Di ba, kung may calamity, pinakauna po talagang madating doon ang team ni Pastor through Sunshine Media Network, SMNI Foundation, di ba? Or dun yung SPM. Tumutulong ang Children's Joy Foundation, andyan always. Pero biglang, bakit 2023, 2024, 2025, bakit biglang ganito na lang? Despite of all the recognition, hindi mo naman yan siguro madideceive yung mga United Nations, no? Hindi naman kilala ni Pastor yun. Oo, di ba? Biglaan lang. Sila mismo, na-verify nila. Oo, nakita nila, na-verify nila lahat ng accomplishment at saka lahat ng tulong na ginagawa ni Pastor. So kaya, kung makikita mo talaga, itong mga akusasyon, saan sila nanggaling, di ba? Kumbaga, bakit ngayon lang? Bakit for the past years, ito, very smooth ang Kingdom. So,
Alam niya na bakit. Ay, alam naman natin, attorney. Oo Ngayon, nga, no? binabaha ang halos lahat po ng Yun. ating bansa. Baka may panglihis ata. Ito na yata yung Yun, panglihis yun nila. eh. Yung issue tungkol nga kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Alam naman natin na until now, mula pa 2021, hanggang ngayon ay hindi pa po nako-convict, hindi pa po napapatunayan yung kanyang kaso laban po sa kanya. Kaya napakatagal kung matibay po yung kaso, attorney. Siguro, dapat noon pa. Oo 'Di ba? Noon pa. Pero hanggang ngayon ay pinapatagal pa. Bakit pa Saka ang pinapatagal? delikado pa dito, attorney, yung mismong nanumpa na itataguyod ang saligang batas, no? At sila rin yung inatasan na gagawa ng batas. So kung itataguyod mo yung saligang batas, dapat sumusunod ka sa proseso ng batas. Pero parang nabanggit nga, hindi pa nga convicted si pastor. Pero bakit ang lumalabas sa kanilang mga bibig? Bakit ang lumalabas sa kanilang komento? Parang may kasalanan ng nagawa. Akala ba natin na sila ay nanumpa sa ilalim ng saligang batas? Dito mo makikita ang mga taong ito na mga incompetent sa kanilang mga posisyon, attorney. Oo nga, kilala ko yan. Oo nga, di ba? There's always a presumption of innocence. Basic yan sa constitutional laws. Constitutional right yan ng bawat mamamayang Pilipino. Di ba? In fact, dapat nga may due process pa. Dapat nga, pinakinggan mo pa. Kahit before nangyaring lahat ito, pero mayroon ng trial by publicity ang ginagawa eh. Kasi kung, yun nga, hindi lang masyado natin madiscuss yung kaso dito kasi baka masubjudice tayo. Pero kung makikita mo talaga, yun lang talaga ang hiling natin eh. Stick lang sa law. Diba? Walang political color, wala lang sigurong political oppression, intervention, but instead, dun tayo sa due process. Lalo-lalo na yung right to life, liberty ng tao ang nakasalalay. Tsaka ito mga misyonary to, ito mga anak to ng Diyos. Si pastor at tsaka yung mga kasama niya na for ilang years, nakadedicate lang ang buhay para sa Ama lang, sa service lang ng Ama. So, tapos ito, may conviction. Ito na lang kung hindi na masyado natin i-elaborate sa case, doon na lang ang 16-day siege na lang na ginawa. 6,000 pulis. Andun na nakatira na mismo sa KOJC Central Headquarters. Kung talagang may isa na lang biktima ng human trafficking, sana kahit sa first day pa lang may sumama na sa kanila. Oo. Dapat. Diba? Tama Kung naalala nyo, yun na Oo. lang talaga. Wala na tayong dapat pag-usapan, latagan ng ebidensya, yan na lang. Kasi kung talagang ikaw, biktima ka ng human trafficking, na kung ano-ano na lang ang pinapahid nila kay pastor, may mga tanim witnesses pa, may nag-recant nga, di ba? Oo, dahil walang sumama walang Oo. naniwala sa mga pulis, sa mga Wala. otoridad. Kaya nagtanim na lang sila, attorney. Oo nga, di ba? Para may palabas sila na may naniwala. Oo. Tanim witness. Pero tingnan mo, 16 days. Pinapalayas, imagine, kung talagang takot na takot tayo, hindi tayo makapag-celebrate nung ating 39th anniversary nung September 1, 2024. Pero imagine yung resilience, ang love, ang loyalty ng lahat ng Kingdom citizen. Kung hindi ganun si pastor, hindi ganun ang pag-alaga ni pastor, hindi ganun ang pagturo ni pastor sa bawat Kingdom citizen, about sa Word of God, about sa humility, about sa obeying and following the footsteps of our Almighty Father, our Lord Jesus Christ. Sa tingin mo, may mananatili doon sa 16 days? Wala talaga. Pero nakita nyo, ganun ka-worse ang ginawa nila. So kahit hindi na tayo maglatagan ng ebidensya, kasi kung ano lang talaga, kung may isang araw makapag-present tayo kung anong nangyayari sa loob ng korte, kung pwede lang i-publish, no? Kung anong nangyayari sa mga cross-examination doon sa korte, talagang matatawa kayo. Pero dahil nga sa subjudice, yan na lang po. Yan na lang ang ating ipakita. Oo. Diba? Proof na yan. Oo. Kung sino man yung may may personal knowledge. Yes. Alam mo naman, madalas sa mga testigong pinapakita po nila, wala po mga personal knowledge. Ayan po, dito sa KOJC, nakikita po ninyo, ikaw mismo, Attorney K, di ba? Napapatunayan po ninyo yan na
talagang si pastor ay wala pong kasalanan sa ginagawa. Yan po yung dapat na itong lahat ay parte lamang ng persecution simula pa dahil po sa mga ginagawa pong sa mga improvement na nangyayari. Baka marami siguro nagsiselos dito ay kay Pastor Attorney Kay. Alam mo naman, di ba? Napakagandang kingdom, napakagandang Yes. plano. O sino ba sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga leader natin ngayon, ang nagpapakita na ganyan yung vision para sa Pilipinas? Tsaka maraming nakakaalam Oo. na matagal nang nabasura yung Oo. kaso tapos bigla na lang Buhay. nabuhay. Oo. No? Ang kaso. Kaya magtataka ka dito at hindi mo maiwasan na ang conclusion niyan ay magkakaugnay ang lahat dahil sa mga political persecution na nangyayari, no, dito po sa ating bansa. Makikita nila yun, sino bang malimit ngayon na nape-persecute, nasasampahan ng kaso, narereklamo, Yes. nakukulong? Sino ba sa tingin ng ating mga kababayan, kitang-kita malinaw na malinaw ang mga pangyayari, Attorney Kay? Yes. Kung sino pa yung gumagawa ng mabuti, Attorney Admar, ayun pa yung ginigipit, inuusig. Alam naman natin na si Pastor Mulat Mula pa ay talagang kontra, no, sa korupsyon, kontra sa mga teroristang CPP, NP, NDF. Dahil alam natin, yung pangre-recruit na ginagawa po nila sa mga kabataan, dinadala po sa bundok at inaarmasan, yan po ang nakakasira po sa kanila. Iba po dito sa kingdom, yan po yung turo. Yan ang binibigay, yan ang training na ibinibigay po ng ating pinakamamahal na pastor sa mga kabataan. Saan ka makakita isang kabataan mula pagkabata, tinuruan, supplied lahat ng kanyang pangangailangan, pagkain, pananamit, tahanan, tapos papaaralan ka pa, libre pa yan, attorney. Tapos at the same time, ituturo sa iyo mga salita ng Diyos. O, sino ba ang ayaw niyaan? Yung mga ayaw, alam naman natin, si Satanas lang, attorney. Yung mga kampon lamang, no, ng kaaway. Yun po. Pero ito po nakikita natin ngayon na si pastor ay ginigipit ng mga kalaban. O, saan ba kayo papanig? Sa kalaban ba kayo? O dito kay Pastor Kibuloy na lumalaban sa korupsyon, lumalaban sa mga teroristang grupo, sa CPP, NP, NDF, lumalaban sa lahat po na nag-aalipusta sa mamamayang Pilipino. Di ba? Attorney, hindi lamang KOJC ang pagmamahal niya eh. Marami pong Pilipino at higit sa lahat, kahit anong rasa, ay talagang minamahal at wini-welcome po ng ating pinakamamahal na pastor. Kaya nakikita natin na yung gawain, paglilingkod ng ating pinakamamahal na pastor, attorney, ay hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yes. From Davao City to the world. Sino naman ipapadala mo doon? 'Di ba? Yung mga missionary workers, 'di ba? Yun yung mga magtutulong kay pastor para ipalaganap yung mensahe. Yun ang naman ang layunin po. Bakit po may mga missionary workers na naipapadala? Dahil po ang gawain ng kingdom ay buong sanlibutan, attorney. Yes. Totoo yan, no? Kaya nga, sabi dati ni Pastor, kung gusto mong malaman talaga, kasi may ibang, may iba-ibang boses, may iba-ibang opinion, kung totoo ba talaga si Pastor o ginawa ba talaga ni Pastor ito, yung mga akusasyon, sino ba talaga si Pastor. Sabi ni Pastor, simple lang talaga. If you want to have that sound judgment, malinaw po ang Word of God. You will know the tree by its fruits. A good tree will only bear good fruits. Bad tree will bear bad fruits. Yan lang po. Latagan na lang ng resibo. Ganyan po nakikita niyo po sa screen ninyo kung ano yung mga humanitarian activities na ginagawa ni Pastor. Oo. Since for ilang years, 20 years, 30 years, consistent po yan. At saka kung tumulong si Pastor, nakita niyo naman sako-sakong bigas, di ba? At Oo. saka hindi lang, Dami na. hindi lang isang tao, 10 tao. Lahat ng tao sa barangay na yan, ina-accommodate po. So, you will know the tree by its fruits. Wala naman nakukuha ang kingdom dyan At saka wala namang budget na binibigay ang gobyerno sa kingdom para lang tumulong dyan. Yan lahat po. Ang nangyayari, attorney, yung Si budget Pastor sana para doon ay ninanakaw, inaangkin eh. Oo Kaya itong kay Pastor talagang tulong para sa mga kababayan, walang korupsyon. Totoo. So kaya nga, kung titingnan mo, minsan nakikita mo sa social media, ang nag-aakusa kay Pastor,
makikita mo, i-compare mo, ano ba yung accomplishment nito? Ilan na ba ang napakain nito ng mga bata? Ilan na ba ang napag-aral ng mga bata nito? 'Di ba? Ano bang ilan na ba ang nabigyan ng tahanan ng may accuser na to? 'Di ba? Latagan na lang ng resibo. Yun nga, mismo ang word of God na po ang nagsabi, you will know the tree by its fruits. Kaya kahit makikita mo talaga, kahit ano pa ang lahat ng mga akusasyon na tinatapon nila kay pastor, tingnan mo, nakatayo si pastor, hindi natitinag, patuloy pa rin ang growth ng kingdom. Patuloy pa rin po yung kanyang mga salita na siyang tanging source ng strength ng bawat kingdom citizen, na kaming lahat, ang goal namin ay maging katulad po ni pastor, maging anak ng Diyos na talagang seryoso sa pagtulong, seryoso po sa spiritual business ng ating makapangyarihang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Doon po nakatutok, katulad po ni pastor na aming modelo. So kung masamang tao si pastor, sa simula pa lang, pagkawala ni pastor, wala na rin siguro yung mga kingdom citizens, nagsiuwian na. Siguro nag-stop na rin yung pagtulong sa mga nasalanta, sa mga batang nasa mga abandoned children, nasa lansangan. Pero hindi Ang turo ni pastor, patuloy po yan, andito na po yan nakatanim sa puso at isipan. So balik tayo sa mga nag-aakusa, ano bang accomplishment nila? Ano bang mga bunga nila? 'Di ba? Kumbaga kung sa ano pa, wala silang mga moral Wala sa ascendancy 'Di ba? Oo, wala sa katiting Walang talaga. karapatan, kumbaga, Oo attorney. nga, Tsaka kung titingnan mo, sila na nasa gobyerno, no, dahil sila yung mga nagpe-persecute nga dito kay pastor. Kung tutuusin, kung talagang napakagaling nila, napakayaman po ng ating gobyerno, no? Magkano yung budget natin? In fact, sa susunod na taon, 7 trillion daw po yung nakawin. 7 trillion daw po yung ilalaan na pondo para sa national government. Napakalaki nito. Kung kagaya sila ni pastor, o kung mas magaling pa sila ni pastor, at kung mas mabuti sila sa tingin nila kumpara kay pastor, napakalaki na ng kanilang output. Di ba? Makikita na yan at hindi na magrereklamo si Juan de la Cruz. Ito pa nga na talagang pinagkasya sa abot ng makakaya ni pastor, katuwang yung buong membership ng KOJC, hindi lamang nag-limit doon sa KOJC community ang tulong, kundi lumabas pa at hindi lang lumabas pa dito sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Yung ating gobyerno na trilyon-trilyong piso, hindi nga nila mahuli-huli dahil baka kasabwat din yung mga mismong magnanakaw na trilyon-trilyong piso na nga yung nawawala sa atin. Eto pa na tumutulong para maibsan yung paghihirap ng ating mga kababayan na dapat i-duplicate nila. Dapat suportahan pa nila, dapat magtanong sila, paano mo ba ginawa yan na pastor na naabot mo yan kahit na meron kayong sariling kayo JC community pero hindi ka nagdalawang isip, dapat nga magtanong sila pero hindi nila ginawa. Diyan mo makikita kung sino talaga ang mabuti at masama sa kanila. Oo nga. At saka may naalala din ako, no, na shinare din ni pastor. Sabi nga niya, na God is going to bless you in front of the people who broke you. God is saying to you today, they thought the pain would destroy you. They thought the rejection would silence you. They thought the betrayal would leave you empty. But they didn't know the Father is always with you. So what tried to break your spirit will become part of your testimony. The same people who overlooked you will witness the favor, the peace, the restoration I placed on your life. So I'm not bringing you back stronger so you can seek revenge. I am healing you so completely that your growth will speak for itself. The tears were not wasted. The waiting was not punishment, and the pain did not cancel your purpose. So you see, I am preparing a table before you in the presence of those who doubted you. You will smile again, you will rise again, and the blessing that is coming will remind everyone that the Almighty Father's hand was always on your life. So nakita mo talaga, no?
So kahit ano pa po ang itapon ninyong mga akusasyon, lalo na si Satanas, na inggit po sa katagumpayan ng hinirang na anak, si Satanas na gusto pong sirain ang lahat ng achievement, lahat po ng tulong na ginagawa ni Pastor. Ito po, hindi lang po sa kingdom, no? Kahit sa Pilipinas at saka sa buong mundo, inggit na inggit po talaga si Satanas. Kahit po anong gawin nyo, wala na. Hindi nyo po matitinag si Pastor. Dandil na po si Pastor. Kasi yun na po ang buhay niya. Kumbaga, kahit ano pang akusasyon na itatapon mo, sabi nga ni Pastor, yung gold, yung diamond, ay mananatiling diamond. Diba? So, ganun po ang buhay ni Pastor. Kahit nga nasa kulungan, patuloy pa rin po yung latest na birthday celebration ni Pastor, which is ever since po nakadedicate na po yan na magiging birthday din, lalo na mga destitute children. Kasi marami po sa ating mga kabataan ngayon hindi nakapag-celebrate ng birthday dahil po sa kahirapan. Dahil po kinalimutan na sila ng gobyerno na busy po sa impeachment, na sana yung perang yan, inilaan na lang para sa pagtulong sa mga bata. Pero tingnan nyo, nakalimutan na sila. Hindi po si Pastor. Kahit po na inipit na, kahit na po nakinulong niya na si Pastor, pero andyan pa rin po si Pastor. Tsaka, Attorney Kay, si Pastor walang ninakaw sa ating gobyerno. Hindi siya nagnakaw sa pera, sa kaban ng taong bayan. In fact, siya pa ang tumulong sa gobyerno. Yes. So kung ikaw yung gobyerno, makakatipid ka sana na yung pondong ilalaan mo sana para dito, pwede mo pang itulong sa iba. No? Pero parang mas nahikayat ba silang magnakaw ng magnakaw kasi meron namang tumutulong. So ito yung malinaw dito. Wala pong ninakaw ang si Pastor Apollo C. Quiboloy sa gobyerno. Siya pa ang tumutulong sa atin pong gobyerno sa mahabang panahon. Kaya nga sabi nga natin, hindi selfish si Pastor. Pwede siyang maging makasarili sa loob lamang ng KOJC community. Pero hindi, pinili po niyang lumagpas doon. Tulungan yung mga nangangailangan kahit hindi taga KOJC, kahit hindi niya mga kalahi. Ipinapaabot, nagpapadala ng mga missionary worker para mai-spread ang love po. At kailangan ganito na kumbaga, dapat gawing modelo. Dapat nakita ng gobyerno na, uy, bakit ko uusigin ito? Dapat ito pa yung more ko na susuportahan at sasabihan ko na gayahin nyo ito at paano pa natin matutulungan para mas maabot pa ang tulong na ginagawa para sa ating mga kababayan, Attorney Kay. Tama. Yun nga, no? Yun ang masakit eh. Kung sino pa yung tumutulong, siya pa yung nasa kulungan. Yung mga magnanakaw, na halata na bilyon-bilyon ang ninakaw, sila pa yung, di ba, free. Sila pa yung, kung makapagsalita, akala mo talaga, inosente. Malaya sila. Oo, malaya sila. Malaya sila sa patuloy sa pagnakaw. Pero alam nyo, Yung walang ninakaw, may yun pang karma. talagang ikinulong. May karma. Alam nyo yan, di ba? So, nakikita lahat yan ng Ama, nakikita lahat niya ng tao, na kayong magnanakaw, na pilit niyong tinitwist yung narrative na as if kayo yung mga hero, kayo yung bida, kayo yung tumutulong. Pero hindi po sa panahon ngayon na moderno na may social media na, nakikita ng tao. Kaya nga, ang trust rating ng iba dyan, negative na. Dahil hindi nyo po... 0.000. Oo, 0.0000 na kahit ano pang papaganda nyo sa inyong optics, hindi nyo na po madideceive ang tao. Kasi, andyan na yung social media. So, kaya dapat talaga si Pastor, pero yun lang ang amazing talaga kay Pastor eh. Tinago na nila, kinulong na nila, pero ang pagtulong hindi mapigilan. Sabi nga ni Pastor, nobody can stop me from doing good. Nobody can stop me from helping the children. Nobody can stop me, diba, from helping this country. Kahit anong gawin niyo si Pastor, kahit na itago niyo siya, kahit na i-silence niyo si Pastor, pero hindi niyo talaga mapigilan. Pag ang mabuti talaga gagawa ng way, parang tubig yan eh. Diba? Na may maraming bato. Lulusot at lulusot yan kasi nature ni Pastor ang maging mabuti, nature ni Pastor ang matulungin. Dahil nga, sabi ko nga,
If you just imagine, if you visualize, how will the Almighty Father live like if He is here on earth today? Just look at the life of the appointed Son of God. Yun talaga assurance mo. Kung talagang susundan mo yung buhay ni Pastor na walang biases, huwag mong pakinggan yung lahat ng paninira dyan, yung mga trolls dyan, yung mga bayaran dyan na may tinatago. Usually, CPP, NPA, NDF, yan eh. Bakit? Kasi dahil sa SMNI, yun ang, di ba, sa tulong ng pamamahal ng NTF-ELCAC at saka ng SMNI, Si Pastor mismo. Si Pastor mismo, andun, di ba? Sa Tapang, Oo. lumalaban sa mga Kaya NPA. naghihigantihan sila eh. Kaya kung ikaw matinong tao ka, gamitin mo yung wise judgment mo. Yun talaga, yun ang basehan. Mismo ang Word of God na talaga ang nagsabi, you will know the tree by its fruits. Etong nag-aakusa kay Pastor, yung mga NPA, ano ang mga kanilang ano ang mga accomplishment nila, makikita mo, maraming namamatay na kabataan. Di ba? Kahit sa gobyerno ngayon, nakikita nyo, mga nasa elementary, high school, pero may mga baril, nagpapatayan, nagsasaksakan, very violent. Pero tingnan niyo po yung mga bata na under sa care ni Pastor, na lumaki po sa Kingdom of Jesus Christ, sa pamamahala po ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Nakita niyo, puro love din po. Love begets love. Diba? Kaya sila po ang unang-unang volunteers. Wala po yung sweldo, volunteers po yan. Kasi it's, ripple effect yan eh. Kung ikaw nakatanggap ng love, gusto mo rin isauli by giving back love, lalo na sa yung mga neglected, lalo na sa yung mga walang-wala. So, ganun po ang turo ni Pastor. So, imagine dito sa loob ng kaharian, ang mga bata, sheltered. Ang iba nga, may isang nag-testify na hindi daw siya marunong paano mag-cross ng sa street kasi nga sanay sa very sheltered po ang mga bata sa kingdom. Ganun po, magmahal, mag-protect, magbigay ng safety and security at ating pinakamamahal. Tinuturing niya po kami ang bawat isa sa kingdom citizen na mga anak niya. Kaya nga, dami nagtatawag kay Pastor, Papang Pastor, hindi lang millions na nagsasabing Papang Pastor. Kasi po, ganun po ang turing ni Pastor, ang pagmamahal ni Pastor. Kaya nakikita nyo, instead, walang bisyo po ang mga youth, ACQ youth, kingdom youth. Instead, nakafocus po andyan sa pag-develop ng skills, sa music, how to glorify the Almighty Father, how to develop their skills, God-given talents, paano po makatulong sa nation building, paano makatulong para sa ating environment, kaya may tree planting, meron po tayong paglilinis sa mga esteros, sa mga streets, ganun po. Dahil turo po yan ni Pastor. Pero tingnan niyo po, i-compare niyo po sa mga kabataan ngayon na nasa labas, na hindi po under sa care ng ating pinakamamahal na pastor. Andyan po, violent, mga nagdodroga. Kaya at a very young age, nasa kulungan na. At saka imagine, sino pa yung nanaksak, yun pa ang binisita, no? So, kakaiba talaga ang pag-iisip, lalo ng gobyerno, mga nasa gobyerno ngayon. O nga, at balikan ko lang yung sinabi mo, Attorney Kay, na kung sino pa yung walang ninakaw, which is Pastor Apollo C. Kibuloy, siya pa ang ikinulong. Pero yung mga marami, bilyon-bilyon pong ninakaw, ay malayang-malaya. Malayang-malaya po sa kanilang mga opisina. Alam mo, alam natin na dahilan po kung bakit siya ikinulong. Dahil ayaw nilang magpatuloy si Pastor na magsalita laban sa kanila. Dahil mga corrupt sila eh. Yes. Kaya takot sila na ma-expose, no? Yes. Sa mga tingnan mo yung mga nangyayari ngayon. Kung sino pa yung nagsasalita tungkol sa maanomaliang flood control projects, yung corruption dyan, sila pa ang ginigipit. O, di ba? Exactly. Yan yung nangyari. Unang-una yan kay Pastor. Sumunod na lamang itong iba pang nagsalita ngayon na ikinulong, ginigipit dahil nga sila'y matapang. Tulad po ni Pastor na nagsasalita laban sa katiwalian ng ating bansa. Kaya patuloy tayong naghihirap dito sa ating bansa. Sino ba ang tao ngayon na dapat tumayo para sa mga Pilipino, para depensahan at ipagtanggol ang ating bansa? Dahil habang nagpapatuloy tayo sa ilalim ng administrasyon, parang nakikita natin, nararanasan natin ang hirap. No? Tumataas ang utang, marami tayong problema, dumadagdag ang problema, Attorney. Si Pastor Apollo C. Kibuloy ay nakakamiss po na mapakinggan dahil
naalala ko nga, noong unang State of the Nation address ng Pangulo ngayon, si Pastor mismo nagsabi, kulang ito ng yung anti-corruption drive ng administrasyon, which is napakahalaga para po sa ating bansa, para yung pera, yung pondo sanang gagamitin para sa ating bansa, magamit ng tama, hindi mapunta sa bulsa ng kung sino-sino mga leader o politiko sa ating bansa. Tsaka into nation building si Pastor sa Yes. mahabang panahon. So pag sinabing nation building, yung impluensya na nakikreate ni Pastor sa pamamagitan ng pagtulong, no, mararamdaman niya ng mga kabataan mula pa sa pinakamabata hanggang sa mga kabataan natin, mga youth, no. Kita natin yung mga varsities, mga scholars ni Pastor na naiparamdam yung pag-ibig at kabutihan. Sila rin sa future nila talagang daladala na nila ito. At sila rin ay pag naging successful sila magbabahagi din ng kanilang kabutihang natutunan, naramdaman nila kay Pastor Apollo C. Quiboloy na sa madalit sabi, makakatulong sa gobyerno dahil mababawasan na yung magiging pasaway, mga pasaway dyan na magiging kriminal at kung ano-ano pa. So, dapat mas suportahan pa nga. Pero parang ang binibaby dito is yung mga kriminal, yung mga tiwali. Sila pa yung parang inaalagaan, pinoprotektahan. Yung mga kumakalaban sa mga kriminal at mga tiwali, yun pa ang mga inuusig. Yun pa, yung mga kinukulong, yung mga hindi nagnakaw sa pera ng taong bayan, yung nauunang nakukulong. Yung mga nagnakaw at ang epekto nitong pagnanakaw na ito ay maraming Pilipinong mga namamatay, nagdurusa sa kahirapan. Sila pa yung malayang-malaya. Kabaliktaran ang nangyayari, Attorney Kay. Oo nga. That's true, no? Totoo nga, yun ang masakit Walang moral ascendancy. Kung sino pa yung nag-aakusa, kung sino pa yung, kumbaga, dinidiin pa si Pastor, paulit-ulit, yun pa sila yung mga magnanakaw, yun pa sila yung maraming tinatagong kasalanan, maraming oppression na ginagawa. Kasi, for example lang, naalala ninyo, yung sa campaign, may during campaign, di ba, ni Pastor dati, nung last 2025 election. Sabi, sino ba yung may ayaw kay Pastor? Bakit maraming ayaw? Malalaman mo kagad May listahan yan. Either yan, CPP, NPA, NDF. Yan, drug addict yan. Yan, corrupt yan. Dahil kaya galit siya sa zero corruption ni Pastor. Diyan mo nakikita Di ba? Nababasa mo kung anong klaseng tao. O bakit, kung matino ka kasing tao, nakikita mo na si Pastor Apollo C. Quiboloy, ang laki ng contribution sa ating bansa. Kakaibiganin mo, magiging alay ko to, para mas mapadali ang pagtulong sa mga mahirap, sa mga nangangailangan. Pero kung ikaw may tinatago kang kasalanan katulad ng korupsyon, ikaw number 1 corrupt, talagang iipitin mo si Pastor. Kasi pag sinabi ni Pastor na zero corruption, liquidation by, hindi dapat, di ba? Kasi ang gusto nila, mag-liquidate ka, diretso na lang, di ba? Dapat may resibo talaga, di ba? Yun ang gusto ni Pastor kaya gusto niya i-abolish yung Article 10 ng Senate Resolution. Kaya ayaw, pinipigilan. Lahat na lang may nakapagsabi nga na nag-house to house pa para lang siraan si Pastor dahil ayaw nilang manalo si Pastor nung dating election, nung last election, dahil takot nga sa zero corruption. Imagine, death penalty sa mga corrupt. So doon mo talaga makikilala. Bakit siya galit na galit si Pastor? Ano ba ang mga prinsipyo ni Pastor na pinaglalaban? At saka sino ba to? Tingnan mo yung mga track record ng mga taong ito. Magnanakaw. Example na lang, may PhilHealth na issue. Di ba? Hanggang ngayon, hindi pa siya naging accountable dyan. Hindi pa siya naging liable dyan, na may utang pa siya sa bansang Pilipinas. Hintay lang tayo kasi sa inyo ngayon. Pero bilog ang mundo. There's always a day of reckoning. So yun nga, kung makikita mo, sino pang iniipit nila si Pastor, ayaw nilang palabasin si Pastor. Kahit na nakikita mo na sa hearing talaga, kahit hindi masyado i-detalye na lang. Pero talagang right ni Pastor right to bail, lalo na kung ang evidence is not strong. So, dapat talaga mabigay yun Pero, bakit? Sino